Good evening mga kabaro! Welcome to Don't Etching Me. I am Sweat, ang inyong host na lagi pinagpapawisan ng malagkit dahil sa intrigang pagka-init-init. O, di ba? Ngayong gabi, ang paaminin natin ngayon ay isang doktor. Doktor na dapat ay gumagamot sa atin kapag tayo ay may sakit. Pero ang tanong, meron ba silang nililihim sa atin? Kasama natin ngayon, malalaman natin mula sa guest natin ngayong gabi, si Doc. Hi, Doc. Ay, Sweat, ito lang ang masasabi ko, ha? Sinisigurado ko na hindi ka sasayaw ngayon. Ay, talaga. Hindi ka sasayaw. Talaga lang, Doc. O, sana nga, napapagod na ako. Anong oras na? Ito ang unang kong tanong sa iyo, Doc. Mas madaling mga nakapag cesarean kesa normal delivery, pero may kamahalan ito. Kaya mas pinipili pa rin ang mga buntis na mga anak ng normal. Kaso, sa oras na mga anak na sila, wala na silang magagawa pag sinabi niyong mga doktor na kailangan silang i-cesarean. Ito ang tanong, Doc. Talaga bang kailangan silang i-cesarean? O ginagawa mo lang na C-section dahil mas malaki ang kita at may ipinagagawa kang bahay? Doktor Magagamot, don't etching me. Yes or no? No. No. Sabi ni Doktor Magagamot, anong kaya ang sabi ng ating inspector? Pisto ka na, wag ka na mag-deny. Pag tinanong, don't tell a lie. Kung nagkakabistuhan na, ba't umi-etching ka? Yes or no lang ang sagot, pero huli-huli ka. Shake it sweet. Pull your head down to your feet. Pisto ka na, wag ka na mag-deny. Pag tinanong, don't tell a lie. Wag nang Ay, naku, Doc! Doc, talaga. Umapila ka sa mga jaunties. Alam mo, Sweat, ginagawa ko lang naman yun sa mga taong tingin ko kayang magbayad, di ba? Ay, naku, natural. Ba't mo gagawin sa mga walang pambayad? Naku, di nalugi ka pa. Ay, maluloka ako sa'yo, Doc. Next question na nga tayo. Malaking bagay ang gamot para sa ikagagaling ng mga pasyente nyo, di po ba? That's right. Pero kahit may generic name naman ng mga gamot, ay may nire-recommenda pa rin kayong brand nito. Dahil ayon sa inyo, ay mas mahusay ito. Di ba? Eto ang tanong. Talaga bang mas mahusay ito o mas malaki lang ang regalo na ibinibigay sa inyo ng mga kumpanya ng branded na gamot na nire-recommenda nyo? Dr. Manggagamot, don't etching me, yes or no? No! No, ang sagot ni Dr. Manggagamot. Ano kaya ang masasabi ng ating inspector? Pisto ka na, wag ka na mag-deny. Pag tinanong, don't tell a lie. Kung nagkakabistuhan na, ba't umi-etching ka? Yes or no lang ang sagot, pero huli-huli ka. Shake it sweet. Pull your head down to your feet. Pisto ka na, wag ka na mag-deny. Pag tinanong, don't tell a lie. Wag nang Doc! Ano naman ang balusot mo? Alam mo, Sweat, wala naman sigurong kaso kung magregalo sila sa akin at wala naman yung kinalaman sa pagtaas ng presyo ng mga gamot. Nako, sa kaya lang kukunin yung regalo sa inyo. Ay, nako, malaloka talaga sa inyo. Huling tanong na nga, Doc. Nako, importanteng matignan agad ng doktor ang pasyente niya, lalo na pag emergency. Kaya nga, di ba, meron kayong nilalagay ng mga sign sa mga kotse nyo, yung nakasulat, Doctor on call. Yes. Para kayo ay paunahin ng ibang sasakyan at mabilis kayong makakarating sa ospital. Pero ito ang tanong, ginagamit nyo rin ba ito para lang makaiwas sa traffic at sa coding? Dr. Manggagamot, don't etching me, yes or no? No, hindi ko ginagawa. Okay, sa pangatlong pagkakataon, no ang sagot ni Doktor. Ano kaya ang sabi ng ating inspector? Pisto ka na, wag ka na mag-deny. Pag tinanong, don't tell a lie. Kung nagkakabistuhan na, ba't umi-etching ka? Yes or no lang ang sagot, pero huli-huli ka. Shake it sweet. Pull your head down to your feet. Pisto ka na, wag ka na mag-deny. Pag tinanong, don't tell a lie. Ay, nako, Doc! Mag-explain ka, Doc!
Ito, Sweat, sasabihin ko sa'yo, ha? Ano? Sa tagal kong nag-aaral ng medisina at pagdodoktor, sayang naman kung hindi ko gagamitin ang mga pribilehiyo ko, hindi ba? Pribileyo? Kailan ba naging pribileyo ang manloko ng kapwa? Ay, nako, inubos mo na ang pasensya ko. Inubos mo pa ang oras natin. Ay, mga kakaro, magkita-kita lang tayo sa susunod na laglagan at intrigahan. Ako po si Sweat, ang inyong host na rin pinapawisan ng mga ket dahil sa intrigang napakainit. Isang advice ko sa inyo, don't edging me! Gusto ka na mag-deny at tinanong don't tell a lie. Kung nagkakabistuhan na, ba't umi-etching ka? Yes or no lang ang sagot, pero huli-huli ka. Shake it sweet. Throw your head down to your feet. Gusto ka na, wag ka na mag-deny. Pag tinanong don't tell a lie. Wag nang magmaang-maang. Binibining Vasquez, ngayon ay nasa harap tayo ng hukuman. Maaari mo bang ilahad ang tunay na nangyari sa'yo sa pagmumolestya ng isang akusado? Katatapos ko lang mag-taping ng soap na pinagbibidahan ko. Last take po ako. Ang buong akala ko, ako na lang ang naiwan sa set. Nagkamali ako. Pagpasok ko sa dressing room, nakita ko siya. Bigla niya akong niyakap, hinalikan, binaboy niya ako. Wala na po akong nagawa dahil tinakot niya ako. Miss Vasquez. Sinungaling! Ha? Hindi totoo sinasabi mo! Madrama-drama ka pa dyan! Gusto mo bugbugin kita eh! Order! Order! Madrama-drama ka pa dyan. Tinatawagan ng hukumang ito ang akusado na si Mr. Parilla. Ano ginawa ka ba? Mr. Parilla, igalang mo ang hukumang ito. Taon niyo nga ako! Bakit niyo ba ako ginaganito, ha? Wala naman ako ginagawang masama! Mr. Parilla, maaari mo bang isalaysay ang buong pangyayari kung bakit talagang ikaw ay walang kasalanan o hindi mo minulesya ang biktima? Eh gaya nga nasabi ko, di ba? Action star ako. Ay, yung sinasabi naman ito, kalokohan naman eh. Ang gumagawa lang ng pagmumulesa dyan, yung mga kontrabida. Ha? Tsaka ang dami ko naging leading ladies, mga sexy. Tsaka ang gaganda ng mga yun. Sanay na sanay ako sa mga benching. Ha? Imposible sinasabi niyan. Kalokohan lang. Maaari ka na bumalik sa iyo pa, Mr. Parilla. Gusto naman Ano? Order! Order! Ngayon naman ay tinatawagan kong witness na sinasabi ng biktima na nakasaksi sa krimen. At maaari na siyang umupo dito sa stand. Tinatawagan ng hukumang ito si Ginoong Santos. Ako yun! That's me! Woohoo! Yeah! Yeah! Woo! Exciting to! Ginoong Santos, maaaring ba itaas ang iyong kanang kamay? Joke! Alam mo naman ang kanan sa kaliwa. Uy, tinamaan kita. Iyo kasi, hinarang mo yung dibdib mo sa dadaanan ng kaliwang kamay ko. Lumayo ka nga sa akin. Baka magkapalit tayo ng mukha. Swerte mo, malas ko. Joke! Siya ba yung ito sa sinasabi ng biktima? Ha? Eh, puro kalokohan lang ang alam niyan eh. Tsaka hindi natin alam kung seryoso yan eh. Baka nagpapatawa lang yan. Hoy, ikaw, ha? Umalis ka nga dyan. Ang corny mo. Opo lahat. Opo lahat. Pero matapos ko marinig ang salaysay ng bawat panig, ako ay nakapag-desisyon na at babasahin ko ang aking desisyon sa harap ng hukumang ito. Drama actress, minolestya daw ng isang action star. Action star, todo tanggi. Witness na komedyante, pinagtawanan. Kaya action star, absuelto. At yan ang aking desisyon sa hukumang ito.
si Joelina Linda. Dapat ako ang nanalo. Ako ang pinakamagaling kumanta sa kanilang lahat, no? Gago ka pala eh. Hindi singing contest. Hindi naman singing contest to eh. Beauty contest to. Buti nga, pinagbigyan ka pa sumali. Sapakin kita dyan kaya. Alis ka nga dito. At ang star singer for tonight ay walang iba kundi si Lailani Reyes! Sandali lang ho. Bakit siya nanalo? Eh, mas malakas yung hiyawan ng mga tao eh. Naghiyawan nga yung mga tao. Dinig ko dahil nagustuhan nila yung performance ko eh. Hindi naman sila naghiyawan dahil magaling ka kumanta eh. Aber, bakit sila hihiyaw? Nakikita nila yung panty mo.